Hindi pa nasaksihan ng Hacienda del Rosario ang ganitong klasing kaguluhan. 18 pinakatanyag na doktor sa buong mundo ang nagsisiksikan sa silid ng sanggol na mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga bahay. Ang kanilang mga puting Amerikana ay nagkakagulo sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier na kristal. Sumisigaw ang monitor ng puso, umuugong ang ventilator. Ang isang pangkat mula sa St. Luke's Medical Center ay nagbibigay ng mga utos sa mga espesyalistang pinalipad mula sa Singapore. Samantala, isang Nobel laureate sa Pediatric Immunology ang nagpunas ng pawis sa kanyang noo at ibinulong ang ayaw marinig ng sinuman. Nawawala na siya sa atin. Ang sanggol na si Angelo del Rosario, ang tagapagmana ng isang imperyo ng negosyo na nagkakahalaga ng olim 500 bilyon ay nag-aagaw buhay at ang UN 5 milyon bawat oras para sa kadalubhasaan sa medisina ay hindi masabi kung bakit ang kanyang munting katawan ay nagkulay takip silim. Asul na mga labi, asul na dulo ng mga daliri, isang kakaibang pantal na kumakalat sa kanyang dibdib na parang isang akusasyon. Bawat pagsusuri ay bumabalik na walang resulta, bawat paggamot ay nabibigo, at sa bintana ng pinto sa likod, ang kanyang mukha ay nakadikit sa salamin na hindi kailanman nililinis para sa mga tulad niya. Nakatayo si Mateo, 14 na taong gulang, anak ng kasambahay sa night shift, suot ang isang jacket na 3 tag-ulan ng masyadong manipis at sapatos na buo na lang dahil sa panalangin. Ginugol niya ang buong buhay niya na hindi nakikita sa hasyendang ito. Ang batang lalaki na naglalakad sa gilid na napapansin ang lahat dahil walang sinuman ang nakakapansin sa kanya. Sa ngayon, nakatitig siya sa nakapasong halaman sa bintana ng silid ng sanggol. Ang halaman na dumating 3 araw na ang nakalipas. Ang halaman na nag-iwan ng madilaw-dilaw at mamantikang latak sa guwantes ng hardinero. Ang guwantes na humawak sa rehas ng kuna noong naglilinis kahapon. Ang halaman na dinaanan ng bawat henyo sa silid na iyon ng 17 beses nang hindi man lang tiningnan ng 2 beses nanginginig ang kamay ni Mateo. Alam niya kung ano iyon, ang kanyang lola, na nagpagaling sa kalahati ng pinakamahirap na kapitbahayan sa Barangay Sta. Cruz, sa pamamagitan lamang ng mga halamang gamot at dasal, ang nagturo sa kanya na kilalanin ang pattern ng dahon na iyon bago pa man siya matutong magbasa. Digitalis, trompeta ng anghel, ang mamamatay tao ng mga anghel. Bubuksan ng mga doktor ang sanggol, tumingin si Mateo sa bintana, pagkatapos ay sa security guard na nagpapatrolya at sa mukha ng kanyang ina sa pinto ng kusina. Ang babaeng nagbabala sa kanya ng 1,000 beses, huwag kang gagawa ng gulo. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag mo silang bibigyan ng dahilan para paalisin tayo. Inisip niya kung ano ang mangyayari kung magkamali siya. Pagkatapos, inisip niya kung ano ang mangyayari kung tama siya at wala siyang ginawa. Hinigpitan ni Mateo ang kanyang jacket, huminga ng malalim at tumakbo. Ano ang itataya mo para iligtas ang isang buhay na sinasabi ng mundo na hindi mo dapat pakialaman? Natutunan ni Mateo na maglakad ng hindi gumagawa ng ingay sa edad na 6. Hindi ito isang kasanayang itinuro sa kanya ng sinuman. Ito ay para mabuhay. Kapag nakatira ka sa bahay ng hardinero sa gilid ng hasyenda ng isang bilyonaryo, isang bahay na napakaliit na kasya sa loob ng walk-in closet ng pamilyang Del Rosario, mabilis mong matututunan na ang iyong pag-iral ay pinahihintulutan, hindi tinatanggap. Natututo kang gumalaw na parang usok, huminga na parang isang lihim, maging napakaliit, napakatahimik, napakadaling kalimutan upang ang mga mayayamang taong lumulutang sa kanilang buhay na marmol ay hindi na kailangang maabala ng paalala na ikaw ay nabubuhay. Ang kanyang ina, si Elena, ay nagtatrabaho para sa pamilyang Del Rosario sa loob ng 11 taon. Nagsimula siya noong si Mateo ay 3 taong gulang pa lamang, nagkukuskus ng sahig gamit ang kanyang mga kamay at tuhod habang ang mga buntis na babae na may suot na designer na damit ay lumalakdaw sa kanya na parang bahagi siya ng muwebles.
Nagtrabaho siya sa kabila ng 2 pagkalaglag, isang atake ng pneumonia na halos pumatay sa kanya at ang dahan-dahang pagkamatay ng bawat pangarap na minsan niyang hinangad para sa kanyang sarili. Lahat para magkaroon si Mateo ng bubong sa kanyang ulo at pagkain sa kanyang tiyan. Dapat tayong magpasalamat. Salamat sa Diyos, sabi niya sa kanya gabi-gabi. Ang kanyang boses ay malumanay dahil sa pagod at isang bagay na maaaring pananampalataya o marahil pagtanggi. Pinayagan tayo ni Don Ricardo na manatili rito. Binabayaran niya ang iyong mga libro sa eskwela. Mapalad tayo, huwag mo sanang kalimutan iyon, Mateo. Hindi kailanman sumagot si Mateo. Ngunit hindi rin niya kailanman nakalimutan ang paraan ng pagtingin ng mga anak ng Del Rosario sa kanya na para bang siya ay gawa sa salamin o marahil ay hangin lamang. Hindi niya kailanman nakalimutan ang pagkakataong sinibak ni Don Ricardo III ang isang hardinero dahil sa pagtingin sa kanyang mata habang may business call. Hindi niya kailanman nakalimutan ang karatula sa likod ng pinto ng pangunahing bahay. Ang mga staff ay dapat gumamit ng likod na daanan. Ang presensya sa pangunahing bakuran ay ipinagbabawal sa oras ng pamilya. Mapalad, tiyak. Kung nahuhumaling ka na sa kwento ni Mateo, hindi mo gugustuhing makaligtaan ang susunod na mangyayari. Mag-subscribe ngayon at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang isang kabanata ng paglalakbay na ito. Ang Hacienda del Rosario ay sumasaklaw sa 19 na ektarya ng perpektong inaalagaang lupain sa mga burol sa itaas ng lungsod. May mga hardin na idinisenyo ng isang sikat na landscape designer, mga fountain at isang hedge maze na na-feature na sa 3 architectural magazine. May tennis court, isang helipad at isang swimming pool na hugis ng family crest. Mayroong 12 kotse na garahe na puno ng mga sasakyan na mas mahal pa kaysa sa bahay ng karamihan ng mga tao at isang koleksyon ng mga bihirang tsaa at kape na mas matanda pa sa lola ni Mateo kung nabubuhay pa siya. Alam ni Mateo ang bawat sulok ng lugar, hindi dahil pinapayagan siyang mag-explore. Diyos ko, hindi. Alam niya ito dahil ginugol niya ang buong buhay niya sa pagmamasid mula sa gilid, mula sa maliit na bintana ng bahay ng hardinero, mula sa likod ng mga palumpong kapag dapat ay naglalakad siya papunta sa hintayan ng bus, mula sa mga anino ng pasilyo ng mga katulong kapag pumupuslit siya papasok para dalhan ang kanyang ina ng nakalimutang tanghalian. Minapa niya ang hacienda sa kanyang isipan tulad ng pagmamapa ng ibang mga bata sa mga level ng video game. Alam niya kung aling mga security camera ang may mga blind spot. Alam niya kung aling mga pinto ang iniiwang hindi nakakandado sa pagpapalit ng shift ng 3:00 ng hapon. Alam niya na ang hepe ng seguridad, isang lalaking may makapal na leeg na nagngangalang Mang Tonyo, ay nagyoyosi ng 20 minuto sa likod ng pool house tuwing 4:15 ng hapon. Alam niya ang mga bagay na ito dahil ang pagkaalam sa mga ito ay nagparamdam sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan sa isang mundo na patuloy na nagpapaalala sa kanya na wala siya nito. Ngunit kamakailan lamang, si Mateo ay nagmamasid sa ibang dahilan. 3 buwan na ang nakalipas, ipinanganak ni Isabela del Rosario ang isang sanggol na lalaki, si Angelo Ricardo del Rosario IV, ang tagapagmana, ang prinsipe, ang hinaharap ng dinastiyang itinayo sa mga patenteng teknolohiya at pagkuha ng mga pharmaceutical company at ang uri ng generational wealth na hindi man lang maisip ng karamihan. Dumating ang sanggol sa isang siklab ng mga pabalat ng magasin at mga anunsyo sa lipunan. Isang profesional na photographer ang kinontrata para kunan ang kanyang mga unang sandali. Isang pangkat ng mga night nurse ang naghahalinhinan sa 8 oras na shift. Isang nutrisyonista ang pinalipad mula sa Singapore para kumonsulta sa dieta ni Senyora Isabela upang matiyak ang pinakamainam na komposisyon ng gatas ng ina. Pinanood ni Mateo ang lahat mula sa kanyang karaniwang lugar, ang mga anino, at sa isang punto sa daan, may nagbago sa kanyang dibdib.
Nagsimula niyang itime ang kanyang paglalakad papuntang eskwela para madaanan niya ang bintana ng silid ng sanggol sa pagsikat ng araw kapag kinakarga ng nurse si Angelo para makita ang liwanag ng umaga. Nagsimula siyang magtagal, malapit sa pinto ng kusina kapag alam niyang ilalabas ang sanggol para sa kanyang hapon na paglalakad sa mga hardin. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang kakaiba, masakit na lambot para sa munting taong ito na mayroon ng lahat ng bagay na hindi kailanman magkakaroon si Mateo, ngunit na tila napakaliit din, napakarupok, napakawalang malay sa bigat ng koronang isinuot sa kanya mula sa kapanganakan. Siguro dahil si Angelo ay walang kasalanan. Siguro dahil naaalala ni Mateo ang laging sinasabi ng kanyang lola, bawat bata ay dumarating sa mundong ito na banal, apo. Ang mangyayari pagkatapos nito ay responsibilidad nating lahat o siguro dahil naiintindihan ni Mateo sa isang malalim na paraan na sila ni Angelo ay parehong bihag ng mga sitwasyong hindi nila pinili. Gugugulin ni Angelo ang kanyang buhay sa isang gintong hawla, nagpe-perform para sa mga kamera at shareholder, at isang ama na nakikita siya bilang isang legacy sa halip na isang tao. Gugugulin ni Mateo ang kanyang buhay sa gilid, hindi nakikita at hindi binibilang. Ang kanyang potensyal ay sinusukat lamang sa kung gaano siya kahusay na manatili sa labas ng daan. 2 bata, 2 kulungan, isang hasyenda. Ang kuwentong ito ay magkakaroon ng isang pagbabago na hindi mo aasahan. Siguraduhing nakasubscribe ka para masundan mo ang paglalakbay ni Mateo hanggang sa dulo. Pindutin ang subscribe button ngayon, hindi mo pagsisisihan. Martes ng hapon, nang unang makita ni Mateo ang halaman. Naglalakad siya pauwi mula sa eskwela, dinadaanan ang kanyang karaniwang ruta sa kahabaan ng service road na nasa likod ng silangang bahagi ng mansyon. Ang hangin ng tag-araw ay matalim sa amoy ng mga patay na dahon at papalapit na ulan at hinigpitan ni Mateo ang kanyang jacket laban sa lamig. Ang parehong jacket na suot niya sa loob ng 3 taon na ngayon na may punit-punit na manggas at sirang siper na laging ipinapangako ng kanyang ina na aayusin ngunit hindi kailanman nagkakaroon ng oras. Isang delivery van ang nakaparada, malapit sa pinto, sa likod. Ito ay hindi pangkaraniwan. Ang pamilyang Del Rosario ay patuloy na tumatanggap ng mga pakete lahat mula sa bihirang tsaa hanggang sa custom na muebles hanggang sa organic na pagkain ng sanggol na pinalipad mula sa isang organic farm sa Australia. Ngunit may isang bagay sa delivery na ito na nagpabagal sa lakad ni Mateo. Ang delivery man ay may dalang halaman. Ito ay maganda, kailangang aminin ni Mateo. Mga 2 talampakan ang taas, na may malalim na berdeng dahon na tila kumikinang sa isang mamantikang kislap. Ang maputlang hugis kampanang mga bulaklak ay nakabitin sa mga delikadong kumpol, puti, na may mga guhit na lila tulad ng mga pasa sa porselana. Ang paso ay nakabalot sa isang detalyadong gintong laso at may isang card na nakasuksok sa pagitan ng mga tangkay. Si Mang Lito, ang punong hardinero, ay sumalubong sa delivery man sa pinto. Pinanood ni Mateo mula sa likod ng isang azalea bush habang pumirma si Mang Lito para sa package. Ang kanyang matanda at magaspang na kamay ay umabot para patatagin ang paso at pagkatapos ay nakita ito ni Mateo. Nang dumampi ang mga daliri ni Mang Lito sa mga dahon, lumabas itong kumikinang sa isang bagay, isang latak, madilaw-dilaw at bahagyang malagkit tulad ng dagta ng puno ngunit mali sa paanuman. Napansin din ito ni Mang Lito. Nakita ni Mateo na kumunot ang noo niya. Tinitingnan ang kanyang guwantes, kinukuskos ang kanyang mga daliri na may naguguluhang ekspresyon. Ngunit pagkatapos ay may sinabi ang delivery man at tumawa si Mang Lito at lumipas ang sandali. Dinala niya ang halaman sa loob, marahil patungo sa silid ng sanggol kung saan nakadisplay ang lahat ng regalo para sa sanggol, at naiwan si Mateo na nakatayo sa mga anino na may kakaibang kaba na umiikot sa kanyang tiyan. Kilala niya ang halaman na yon.
Hindi niya matandaan kung saan, hindi eksakto, ngunit may isang bagay sa mga dahon, sa mga bulaklak, sa mamantikang latak. Hinihila nito ang isang alaala na nakabaon ng malalim sa kanyang isipan. Ang boses ng kanyang lola, marahil, mula sa isang tag-araw na ginugol niya kasama siya sa Barangay Sta, Cruz, sa probinsya, bago siya namatay. Tinuruan niya siya tungkol sa mga halaman tulad ng pagtuturo ng ibang mga lola sa kanilang mga apo tungkol sa pagluluto o pagniniting. Dinala niya siya sa kanyang hardin, ipinapakita kung aling mga dahon ang maaaring magpagaling at kung alin ang maaaring pumatay, kung aling mga bulaklak ang gamot at kung alin ang lason na nakabihis sa magagandang kulay. Ang pinakamagandang gawa ng demonyo, sabi niya noon, ay laging nakabalot sa isang bagay na maganda. Kailangan mong matutong tumingin lampas sa kagandahan, sa panganib na nasa ilalim. Si Mateo ay nanatili doon ng matagal. Ang kaba ay bumibigat sa bawat paghinga. Naisip niyang hanapin ang kanyang ina. Naisip niyang kumatok sa pinto sa likod at sabihin sa sinuman, kahit sino, na may isang bagay tungkol sa halaman na iyon na tila mali. Ngunit sino ang makikinig sa kanya? Siya ay walang sinuman, ang anak ng kasambahay, ang batang anino. Hindi man lang siya umiiral sa mundo ng mga Del Rosario, maliban bilang isang maliit na abala na kailangang pamahalaan. Kaya ginawa ni Mateo ang lagi niyang ginagawa. Nilunok niya ang kanyang kutob, ibinaon ang kanyang kaba, at naglakad pabalik sa bahay para simulan ang kanyang takdang aralin. 3 araw pagkatapos, malalaman niya na ang desisyong iyon ay halos kumitil sa buhay ng isang sanggol. Ang matutuklasan ni Mateo sa susunod ay magbabago ng lahat, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilyang Del Rosario. Huwag palampasin ang 2 kabanata, mag-subscribe ngayon at maging una sa pag-alam kung ano ang mangyayari kapag ang hindi maisip ay naging tanging pagpipilian. Dumating ang mga sirena sa paglubog ng araw. Nakaupo si Mateo sa umuugang mesa sa kusina, gumagawa ng mga problema sa matematika na hindi niya masyadong pinapansin nang marinig niya ito. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumalakas, mas malapit, mas apurahan. Pumunta siya sa bintana at pinanood ang 3 ambulansya na dumating na umuungol paakyat sa pribadong daanan, sinundan ng isang convoy ng mga itim na SUV at 2 helicopter na bumaba sa damuhan tulad ng mga mekanikal na ibong mandaragit. Ang kanyang ina ay pumasok sa pinto ng kanilang bahay. Ilang minuto pagkatapos, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May mali sa sanggol, humihingal siya, inaabot na ang kanyang uniforme sa trabaho, may malubhang mali. Tinatawag nila ang mga doktor mula sa lahat ng dako. Kailangan kong tumulong, kailangan ko. Umalis siya bago pa makapagsalita si Mateo. Nakatayo siya sa bintana ng maraming oras noong gabing iyon, pinapanood ang mansyon na nagliliwanag, pinapanood ang mga figura sa puting Amerikana na nagmamadaling pabalik-balik sa bintana ng silid ng sanggol, pinapanood ang mga anino ng kaguluhan na sumasayaw sa perpektong inaalagaang damuhan, at sa kaibuturan ng kanyang tiyan, sa ilalim ng takot at pagkalito at ang kakaibang kalungkutan na naramdaman niya para sa sanggol na hindi pa niya nahahawakan, isang kaisipan ang patuloy na lumilitaw na parang isang bangkay sa madilim na tubig. Ang halaman, ang halaman, ang halaman. May nakita si Mateo na hindi nakita ng mga doktor, ngunit may makikinig ba sa isang mahirap na bata mula sa gilid? Mag-subscribe ngayon para hindi makaligtaan kahit isang salita. Ang mansyon ng mga Del Rosario ay naging isang war zone. Hindi pa nakakita si Mateo ng ganito. Sa bintana ng silid ng sanggol ang parehong bintana kung saan idinikit niya ang kanyang mukha ng 1,000 beses para masilayan ang sanggol na si Angelo na mahimbing na natutulog sa kanyang kuna na yari sa kamay na narawala. Na siyang makita ngayon kundi kaguluhan. Mga puting Amerikana sa lahat ng dako. Mga makinang hindi niya mapangalanan na kumikislap at tumutunog at sumisigaw sa elektronikong pagkataranta. Ang mga kamay ay gumagalaw ng may tarantang katumpakan
Nag-iiniksyon, nag-aayos, sumusukat, nabibigo, laging nabibigo. Lumapit siya ng mas malapit kaysa sa nararapat. Mas malapit, ang security team ay masyadong abala sa medikal na emerhensiya para magpatrolya sa kanilang karaniwang ruta, at si Mateo ay dumaan sa hedge maze na parang isang multo. Inilalagay ang kanyang sarili sa likod ng isang ornamental fountain kung saan mayroon siyang malinaw na tanawin sa mga floor-to-ceiling na bintana ng silid ng sanggol. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang dugo. Si Baby Angelo, ang munti at mahalagang si Angelo na pinanood ni Mateo na matutong ngumiti sa liwanag ng umaga, ay kulay pasa. Ang kanyang maliit na katawan ay nakahiga sa gitna ng medikal na bagyo, napapaligiran ng mas maraming kagamitan kaysa sa nakita ni Mateo sa isang lugar. Mga tubo ang nakapalibot sa kanyang mga braso. Sinusubaybayan ng mga monitor ang isang tibok ng puso na paputol-putol at parang lasing na naglalakad pa uwi, at ang kanyang balat. Diyos ko, ang kanyang balat ay isang kakilakilabot na kulay abo-asul, may batik-batik na pantal na tila kumakalat kahit habang nanonood si Mateo. Mukha siyang nag-aagaw buhay. Mukha siyang patay na at hindi pa lang niya alam. Kung ang kuwentong ito ay kumakapit sa iyong puso tulad ng pagkapit nito sa akin habang isinusulat ko ito, kailangan mong mag-subscribe ngayon. Ang susunod na mangyayari ay mananatili sa iyo magpakailanman. Huwag palampasin. Nagsimulang dumating ang mga doktor sa loob ng 1 oras mula sa unang ambulansya. Binilang sila ni Mateo habang dumarating sila mga itim na kotse at helikopter na nagbababa ng isang hukbo ng medikal na maharlika sa damuhan ng mga Del Rosario. Narinig niya ang kanyang ina na bumubulong ng kanilang mga pangalan sa ibang mga kasambahay na may takot na paggalang habang nagmamadali siyang dumaan sa bahay. Si Dr. Santos mula sa Singapore Pediatric Health Institute. Si Dr. Reyes, isang neurologist mula sa Kuala Lumpur na nagligtas sa apo ng punong ministro ng Malaysia. Si Dr. Cruz mula sa St. Luke's Medical Center na ang waiting list ay 3 taon at ang bayad ay sinasabing 5 milyon para lamang sa isang konsultasyon. Si Dr. Villanueva, isang Malaysian immunologist na nanominate para sa isang Nobel. Si Dr. Garcia, si Dr. Lim, si Dr. Mendoza, si Dr. Tan, 18 sa kanila. 18 sa pinakamahuhusay na medikal na isipan sa planeta. Bawat isa ay may dalang mga degree mula sa mga institusyon na hindi kailanman maaasahan ni Mateo na makapasok. Bawat isa ay armado ng kaalaman na nangangailangan ng mga dekada at bilyon-bilyong piso para makuha. 18 eksperto at wala ni isang sagot. Nakikita sila ni Mateo sa bintana, nagtatalo ngayon. Si Dr. Santos ay masiglang kumukumpas sa isang chart habang si Dr. Cruz ay umiiling. Si Dr. Reyes ay umatras mula sa grupo, nakakrus ang mga braso, ang kanyang ekspresyon ay nababagabag. Isang mas batang doktor na hindi alam ni Mateo ang pangalan ay nagpapatakbo ng isa pang pagsusuri ng dugo habang isang nurse ang nagpapalit ng isa pang IV bag. Nawawala sila. Nakikita ito ni Mateo sa kanilang body language. Sa paraan ng kanilang mga kumpiyansang postura ay nagsimulang gumuho habang lumilipas ang mga oras. Ang mga titan ng medisina na ito, ang mga Diyos ng sining ng pagpapagaling na ito, ay nakatayo sa isang 5 bilyong silid ng sanggol na may bawat mapagkukunan sa mundo na magagamit nila at hindi nila alam kung bakit ang isang 3 buwang gulang na sanggol ay namamatay sa kanilang harapan. Si Don Ricardo del Rosario ay nakatayo sa sulok ng silid at hindi pa kailanman nakita ni Mateo ang isang lalaki na mukhang ganoon kasira. Ang bilyonaryo na namumuno sa mga boardroom at dinudurog ang mga kakumpetensya at gumagalaw sa mundo na parang pag-aari niya ito na sa maraming paraan ay totoo, ay nakakapit sa kamay ng kanyang asawa na may desperasyon na. Nagpaputi sa kanyang mga buko. Hindi tumigil sa pag-iyak si Isabela del Rosario sa loob ng maraming oras.
Ang kanyang designer na damit ay gusot. Ang kanyang perpektong makeup ay nasira. Ang kanyang panlipunang kahinahunan ay nabasag sa 1,000,000 piraso sa marmol na sahig. Namamatay ang kanilang sanggol. At lahat ng kanilang pera ay hindi makapagliligtas sa kanya. Ito ang sandali kung kailan nagbago ang lahat. Ngunit makikita mo lamang ito kung nakasubscribe ka. Pindutin ang button na iyon ngayon. Gagawin ni Mateo ang isang bagay na ikagugulat ng lahat, kasama na ang kanyang sarili. Pinanood ni Mateo ang mga doktor na paikot-ikot sa kanilang mga teorya, impeksyon sa bakterya. Binomba nila si Angelo ng mga antibiotic na walang ginawa, impeksyon sa virus. Sinubukan nila ang mga antiviral na walang pinagkaiba, tugon ng autoimmune. Nagbigay sila ng mga immunosuppressant na walang pinigilan, genetic na abnormalidad. Nagpatakbo sila ng mga pagsusuri na bumalik na walang tiyak na resulta, reaksyon sa alergy. Iniksyonan nila siya ng epinephrine na maaaring tubig din lang. Bawat teorya ay lumitaw nang may kumpiyansa at gumuho sa pagkalito. Bawat paggamot ay ibinigay ng may katumpakan at nabigo ng malupit. Pinanood ni Mateo ang lahat sa pamamagitan ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa malamig na bato ng fountain. Ang kanyang puso ay kumakabog laban sa kanyang mga tadyang dahil may alam siyang hindi nila alam. Alam niya ang tungkol sa halaman. Nandoon pa rin ito. Nakikita niya ito mula sa kung saan siya nakayuko, nakaupo sa bintana ng silid ng sanggol. Ang maputlang hugis kampa ng mga bulaklak nito ay sumasalamin sa malupit na ilaw ng medikal. Ang madilim na dahon nito ay kumikinang sa mamantikang kislap na iyon. Ang mga doktor ay patuloy na naglalakad sa tabi nito. Inayos nila ang kanilang kagamitan sa paligid nito. Inilagay nila ang kanilang mga tasa ng kape at tablet at medikal na chart sa tabi nito nang hindi man lang tiningnan ng 2 beses. Ito ay hindi nakikita sa kanila. Bahagi ng palamuti, isang background, katulad ni Mateo. Naaalala niya ngayon ang mga aral ng kanyang lola. Ang mga alaala ay bumalik ng may masakit na kalinawan. Nakaupo sila sa kanyang beranda sa Barangay Sta. Cruz noong tag-araw na siya ay 9 na taong gulang at ipinakita niya sa kanya ang mga larawan sa isang lumang libro na may basag na leather na pabalat. Ito rito, sabi niya, tinuturo ang isang ilustrasyon ng mga hugis kampa ng bulaklak na halos eksaktong kamukha ng nasa silid ng sanggol. Trompeta ng anghel ang tawag natin dito. Digitalis ang tawag ng mga magagarang doktor. Maganda, di ba? Ngunit ang langis sa mga dahon niyan, ang paghawak lang dito ay maaaring magpabagal sa puso ng isang tao. At kung maliit ka, kung sanggol ka, dahan-dahan siyang umiling kahit ang paglanghap ng hangin sa paligid nito nang matagal ay maaaring makalason sa dugo. Alam ng lola ni Mateo ang mga bagay na hindi itinuturo ng anumang medikal na paaralan. Natutunan niya ang kanyang sining ng pagpapagaling mula sa kanyang ina, na natutunan mula sa kanyang ina, na natutunan mula sa mga ninuno na walang iba kundi ang mga halaman sa kanilang paligid at ang karunungan na ipinasa sa mga henerasyon ng kaligtasan. Nagpaanak siya ng mga sanggol sa mga bahay na walang kuryente. Nagpagaling siya ng mga lagnat gamit ang balat ng puno at dahon kapag walang pera para sa mga doktor. Nagligtas siya ng mga buhay gamit ang kaalaman na itatanggi ng mga magagarang doktor bilang pamahiin, at tinuruan niya si Mateo. Hindi lahat. Namatay siya bago niya matapos, kinuha ng isang stroke noong siya ay 11, iniwan siya na may mga pira-pirasong karunungan na kumakalansing sa kanyang ulo tulad ng mga buto sa isang tuyong kalabasa. Ngunit tinuruan niya siya ng sapat. Sapat para makilala ang hugis ng mga dahon na iyon. Sapat para maalala ang babala tungkol sa mamantikang latak. Sapat para maintindihan ng may lumalaking takot kung ano ang nasasaksihan niyang nangyayari kay Baby Angelo. Ang mga doktor ay naghahanap ng isang bagay sa loob ng sanggol. Sinusuri nila ang kanyang dugo para sa mga mananakop, sinisiyasat ang kanyang mga organo para sa mga depekto, hinahanap ang kanyang DNA para sa mga pagkakamali, naghahanap sila sa maling lugar. Ang kaaway ay wala sa loob ni Angelo.
Ito ay nakaupo 2 talampakan mula sa kanyang kuna, nakabalot sa gintong laso, maganda tulad ng isang larawan at nakamamatay tulad ng isang ulupong. Alam ni Mateo ang katotohanan. Ngunit ang pag-alam ay hindi pareho sa pag-arte. At kung ano ang gagawin niya ay magkakahalaga ng lahat. Mag-subscribe ngayon dahil ang Kabanata 3 ay kung saan sasabog ang kuwentong ito. Ang mga oras ay gumapang na parang sugatang hayop. Nanatili si Mateo sa kanyang pwesto sa likod ng fountain, hindi makaalis, hindi makatingin sa malayo. Namamanhid ang kanyang mga binti, ang kanyang mga daliri ay manhid sa lamig. Hahanapin na siya ng kanyang ina sa lalong madaling panahon, nag-aalala, ngunit hindi niya mapilit ang sarili na gumalaw. Pinanood niya si Dr. Cruz na magpatawag ng isang kumperensya sa sulok ng silid ng sanggol, tinitipon ang 17 iba pang doktor sa isang kumpol ng mga mamahaling damit at seryosong ekspresyon. Hindi niya marinig ang kanilang sinasabi, ngunit nababasa niya ang kanilang body language, ang pag-iling ng ulo, ang pag-unat ng kamay, ang pagkatalo na bumabalot sa kanila na parang abo. Sumusuko na sila. Hindi sumusuko. Naghahanda. Nakita ni Mateo ang isa sa mga doktor na kumumpas patungo sa pinto sa kung saan man inihanda ang isang operating room. Nakita niya ang isa pang doktor na nagsimulang maghanda ng tila isang surgical tray. Ooperahan nila ang sanggol. Bubuksan nila ang kanyang munting katawan para maghanap ng sagot na wala doon, at ang operasyon ay magdudulot ng stress sa kanyang nabibigong sistema na lampas sa punto ng walang pagbabalik, at mamamatay si Angelo sa operating table na napapaligiran ng 18 walang silbing degree. Nagsara ang mga kamay ni Mateo sa mga kamao. Inisip niya ang kanyang ina, kung ano ang mangyayari sa kanya kung gagawin niya ang iniisip niyang gawin. Mawawalan siya ng trabaho. Sigurado iyon. Paaalisin sila sa hacienda. Marahil ay kakasuhan sa pagpasok ng walang pahintulot. Marahil ay mas malala pa. Lahat ng isinakripisyo niya sa loob ng 11 taon ay masisira dahil hindi mapigilan ng kanyang anak ang kanyang ulo at manatiling hindi nakikita tulad ng dapat. Inisip niya ang kanyang sarili, kung gaano kadali ang umuwi na lang at magpanggap na wala siyang nakita, wala siyang naintindihan. Siya ay walang sinuman, ang anak ng kasambahay. Ang nangyayari sa sanggol ng isang bilyonaryo ay hindi niya problema at hindi niya dapat pakialaman. Maari niyang ibaba ang kanyang ulo, tapusin ang pag-aaral, marahil makakuha ng scholarship sa isang lugar, gumawa ng isang bagay sa kanyang buhay nang hindi kinukuha ang nakakabaliw na panganib na ito. Inisip niya ang kanyang lola, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya noong tinuturuan niya siya tungkol sa mga halaman, tungkol sa pagpapagaling, tungkol sa kaalaman na ipinasa sa mga henerasyon ng mga taong walang iba kundi ang isa't isa at ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang karunungang ito ang iyong pamana, sabi niya sa kanya. Hindi pera, hindi lupa. Ito ang inilalagay ko sa iyong ulo ngayon. Ipangako mo sa akin na gagamitin mo ito kapag mahalaga. Nangako siya, at pagkatapos ay ginugol niya ang mga taon na nahihiya sa pamanang iyon. Nahihiya sa lola na hindi kailanman natutong magbasa, na nagsasalita na may accent na nagpapaisip sa mga tao na siya ay walang pinag-aralan, na nagpagaling gamit ang mga halamang gamot at dasal habang ang mga tunay na doktor ay gumagamit ng mga makina at gamot. Nais niyang maging moderno, sopistikado, katanggap-tanggap. Nais niyang maging anuman maliban sa inapo ng mga taong kailangang humanap ng kanilang sariling mga lunas dahil walang ibang handang tumulong sa kanila. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, ang pamanang iyon ang tanging bagay na maaaring magligtas sa buhay ni Angelo at si Mateo ang tanging nagdadala nito. Ano ang gagawin mo? Itataya mo ba ang lahat ng iyong tahanan, ang trabaho ng iyong ina, ang iyong buong hinaharap para sa isang sanggol na ang pamilya ay hindi kailanman kinilala ang iyong pag-iral? Gagawin ni Mateo ang kanyang pagpili. Siguraduhing nakasubscribe ka para makita kung ano ang susunod na mangyayari.
Tumingin si Mateo sa bintana ng silid ng sanggol sa huling pagkakataon. Ang monitor ni Angelo ay nag-flatlining. Nagmamadali na ngayon ang mga doktor. Sumisigaw ng mga utos, naghahanda para sa emergency na operasyon na alam ni Mateo sa kanyang kaibuturan na mas mabilis na papatay sa sanggol kaysa sa lason na nasa kanyang sistema na. Inisip niya kung ano ang gagawin ng kanyang lola. At pagkatapos ay tumayo si Mateo mula sa likod ng fountain, lumabas mula sa mga anino na nagtago sa kanya sa buong buhay niya at nagsimulang tumakbo patungo sa mansyon. Wala siyang plano, walang diskarte, walang ideya kung paano niya malalampasan ang seguridad, ang mga doktor, si Don Ricardo del Rosario mismo. Alam niya lang na kailangan niyang subukan. Na kung aalis siya ngayon at mamatay ang sanggol, dadalhin niya ang bigat nito magpakailanman. Na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pananatiling ligtas, mas mahalaga kaysa sa pananatiling hindi nakikita, mas mahalaga kaysa sa pagprotekta sa isang buhay na hindi naman talaga buhay. Ang kanyang mga paa ay tumatama sa inaalagaang damuhan. Ang malamig na hangin ay sumusunog sa kanyang mga baga. Sa isang lugar sa likuran niya, isang security guard ang sumigaw sa pagkabigla. Hindi huminto si Mateo. Tapos na siyang maging isang anino. Tumatakbo si Mateo patungo sa imposible, patungo sa mga armadong guwardiya at galit na mga doktor at isang bilyonaryo na maaaring sirain ang kanyang buhay sa isang tawag sa telepono. Ang susunod na mangyayari ay gagawin siyang isang bayani o isang kontrabida, marahil pareho. Mag-subscribe ngayon para hindi makaligtaan ang sandali kung kailan nagbago ang lahat. Bumangga si Mateo sa pinto sa likod ng buong bilis. Hindi ito nakakandado salamat sa Diyos para sa maliliit na himala at mga abalang staff at pumasok siya sa kaguluhan ng kusina. Ang mga chef na kinontrata para sa isang dinner party na hindi na mangyayari ay nanigas sa kanilang mga istasyon. Ang kanilang mga mukha ay maputla sa nababalik na pagkabalisa mula sa medikal na krisis na nagaganap sa itaas. Isang sous chef ang nakahulog ng isang tansong kaldero na may kalabog na umalingaw-ngaw sa mga marmol na pasilyo. May sumigaw. Hindi huminto si Mateo. Kilala niya ang bahay na ito. Isinaulo niya ang bawat pasilyo, bawat shortcut, bawat hagdanan sa likod na hindi kailanman ginamit ng pamilya ngunit dinadaanan ng mga staff araw-araw. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kusina, lampas sa pantry, papunta sa makitid na hagdanan ng mga katulong na paikot-ikot paakyat sa ikalawang palapag na parang isang lihim na gulugod na nakatago sa loob ng ginintuang katawan ng mansyon. Hoy! Hoy! Huminto ka riyan! Si Mang Tonyo, ang hepe ng seguridad. Narinig ni Mateo ang mabibigat na yapak ng lalaki na dumadagundong sa likuran niya. Narinig ang kaluskos ng radyo habang tumatawag si Mang Tonyo ng backup. Ngunit si Mateo ay mas maliit, mas mabilis at desperado sa paraang hindi maintindihan ni Mang Tonyo. Umakyat siya sa hagdanan ng 3 baitang sa isang pagkakataon. Ang kanyang mga sirang sapatos ay dumudulas sa pinakintab na kahoy. Ang kanyang mga kamay ay kumakapit sa rehas na napakahigpit na halos sumigaw ang kanyang mga buko. Ikalawang palapag, silangang bahagi. Ang silid ng sanggol ay nasa dulo ng pasilyo, lampas sa mga portrait ng pamilya at mga antigong florera at sutlang wallpaper na mas mahal bawat metro kaysa sa kinikita ng kanyang ina sa isang buwan. 2 pang guwardiya ang lumitaw sa itaas ng hagdanan. Kumabog ang puso ni Mateo. Malalaki sila, parehong may mga balikat na parang refrigerator at mga ekspresyon na nagsasabing naghihintay sila sa buong karera nila para sa pagkakataong makahuli ng isang tao. Kumalat sila, hinaharangan ng pasilyo, ang mga braso ay nakaunat na parang nag-aalaga sila ng baka. Anak, kailangan mong huminto ngayon, sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay may dalang peking kalmado na ginagamit ng mga matatanda kapag gagawa sila ng isang bagay na marahas. Nag-trespassing ka sa pribadong ari-arian. Anuman ang nangyayari, mapag-uusapan natin, ngunit kailangan mong, nagkunwari si Mateo,
na pupunta sa kaliwa. Kinagat ito ng guwardiya. Tumalon siya sa direksyong iyon. Ang kanyang malaking katawan ay nakatuon sa paggalaw at si Mateo ay umikot sa kanan. Yumuko sa ilalim ng nakabukas na braso ng pangalawang guwardiya sa isang galaw na natutunan niya sa pag-iwas sa mga bully sa pasilyo ng eskwela. Naramdaman niya ang mga daliri na humahagod sa kanyang jacket, ang luma at sirang jacket na may sirang zipper, at pagkatapos ay nakalampas na siya sa kanila, tumatakbo sa pasilyo patungo sa pinto ng silid ng sanggol. Si Mateo ay lumalaban para sa kanyang buhay at sa buhay ni Angelo, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi pa nagsisimula. Kung hindi ka pa nakasubscribe, malalampasan mo ang pinakamatinding sandali ng buong kwento. Mag-subscribe ngayon. Nakasara ang pinto ng silid ng sanggol. Naririnig ni Mateo ang mga boses sa kabilang panig madalian, nagpapatong-patong na medikal na jargon na hindi niya maintindihan, na may halong elektronikong hiyawan ng mga makinang natatalo sa kanilang laban. Hindi siya kumatok, hindi siya nag-atubili. Inabot niya ang doorknob at binuksan ang pinto nang may sapat na lakas para bumangga ito sa pader. 18 ulo ang lumingon sa kanya. 18 mukha ang nagrehistro ng pagkabigla, pagkatapos ay pagkalito, pagkatapos ay galit. Ang silid ay amoy, antiseptic at takot, at isang bagay pa isang bagay na matamis at bahagyang bulok na agad na nakilala ni Mateo, ang halaman. Ang lason nito ay nasa hangin mismo, dahan-dahang tumatagos sa silid ng sanggol sa loob ng ilang araw. Anong? Seguridad. Seguridad. Sino ang batang ito? Ilabas niyo siya rito. Ang mga boses ay bumagsak sa kanya na parang mga alon, ngunit ang mga mata ni Mateo ay nakatuon lamang sa isang bagay. Ang kuna sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga makina at monitor at mga lalaki sa puting Amerikana na nagsisimula ng bumalik sa kanilang trabaho. Tinatanggihan siya bilang isang maliit na abala na kailangang harapin ng iba. Nakahiga si Angelo sa kuna na iyon. Ang kanyang munting dibdib ay halos hindi gumagalaw. Ang kanyang balat ay naging mula sa asul patungo sa kulay abo, tulad ng kalangitan sa tag-araw bago ang isang bagyo. Ang pantal ay kumalat na sa buong dibdib niya, isang galit na konstelasyon ng mga nakataas na bukol na biniopsi at sinuri at inanalisa ng mga doktor nang walang pag-unawa na mamatay siya. Mga minuto na lang ngayon, marahil ay mas maikli pa. Lumapit si Don Ricardo del Rosario. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng dalamhati at galit at desperadong pagkalito. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Mga guwardiya, ilabas niyo ang batang ito sa silid ng anak ko ngayon din. Nahawakan na ng mga guwardiya si Mateo. Naramdaman niya ang mga kamay na kumakapit sa kanyang mga balikat, naramdaman na itinaas siya mula sa sahig, naramdaman na tumagilid ang mundo habang nagsimula silang hilahin siya pabalik sa pinto. Yung halaman, sigaw ni Mateo, laban sa pagkakahawak sa lahat ng kanyang lakas. Yung halaman sa bintana, digitalis yan, lason yan. Hindi huminto ang mga guwardiya. Siyempre hindi sila huminto. Isa lang siyang bata, isang mahirap na bata, isang batang probinsyano na may maruming jacket na sumisigaw ng kalokohan sa isang silid na puno ng pinakamahuhusay na medikal na isipan sa mundo. Bakit may makikinig sa kanya? Pakiusap. Ang boses ni Mateo ay basag, sira, naging isang bagay na hilaw at nagmamakaawa. Yan, trompeta ng anghel, yan, nakalalason, yan. Ang langis nito ay dumidikit sa lahat ng hinahawakan nito at nalalanghap ito ng sanggol sa loob ng ilang araw. Kailangan niyo siyang ilabas dito. Ilabas niyo siya, sabi ni Don Ricardo del Rosario nang malamig. Ngayon, ito ang sandaling naghihiwalay sa karaniwan mula sa pambihira. Ang gagawin ni Mateo sa susunod ay magmumulto sa iyo. Mag-subscribe ngayon, kailangan mong makita ito hanggang sa dulo. May isang bagay sa loob ni Mateo na naputol. Hindi nasira. Naputol. Tulad ng isang rubber band na masyadong naunat. Tulad ng isang buto na itinulak lampas sa breaking point nito.
Ginugol niya ang buong buhay niya na hindi nakikita, tahimik, mabait. Nilunok niya ang kanyang boses ng 1,000 beses. Pinigilan ang kanyang mga opinyon. Ginawang maliit ang kanyang sarili para hindi maabala ang mga mayayaman at makapangyarihan sa kanyang pag-iral. At saan siya dinala nito? Dito. Hinihila palabas ng isang silid ng mga guwardiya habang namamatay ang isang sanggol dahil walang makikinig sa anak ng kasambahay. Nanlambot si Mateo sa braso ng mga guwardiya. Isang trick na natutunan niya sa panonood ng mga dokumentaryo tungkol sa kalikasan, kung paano minsan nagpapanggap na patay ang mga sinisilang hayop para malito ang mga mandaragit. Lumuwag ng bahagya ang pagkakahawak ng mga guwardiya. Ang kanilang mga katawan ay nag-a-adjust sa inaakala nilang pagsuko, at pagkatapos ay umikot si Mateo. Bigla niyang ibinagsak ang kanyang bigat, dumulas pababa sa kanilang pagkakahawak na parang tubig sa mga daliri. Ang kanyang siko ay tumama sa tiyan ng isang guwardiya, hindi sapat na malakas para talagang makasakit, ngunit sapat na malakas para makagulat. Gumapang siya pasulong sa kanyang mga kamay at tuhod. Gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa kanilang reaksyon. Umikot siya sa pagitan ng mga binti ng nagugulat na mga doktor. May humawak sa kanyang bukong-bukong. Sinipa niya ito. May humarang sa kanyang daan. Gumulong siya sa gilid. Sumabog sa kaguluhan ng silid. Sumisigaw ang mga doktor. Nagmumura ang mga guwardiya. Nagbagsakan ang mga kagamitan habang natitisod ang mga tao sa mga makina. Ngunit ang mga mata ni Mateo ay nakatuon lamang sa kuna, sa maliit na kulay abong figura na nakahiga ng tahimik na parang kamatayan sa loob nito. Inabot niya ang kuna. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa munting katawan ni Angelo. Napakagaan, nakakatakot na gaan, parang humahawak ng isang kumpol ng mga tuyong dahon, at itinaas niya ang sanggol sa kanyang dibdib. Ang ulo ni Angelo ay bumagsak sa balikat ni Mateo. Ang kanyang paghinga ay napakababaw na halos hindi ito maramdaman ni Mateo. Ibaba mo siya. Ang boses ni Don Ricardo del Rosario ay lumampas na sa galit patungo sa isang bagay na primal, isang bagay na hayop. Ibaba mo ang anak ko ngayon, o sa ngalan ng Diyos. Ngunit si Mateo ay gumagalaw na, hindi patungo sa pinto hinaharangan na iyon ng mga guwardiya, kundi patungo sa banyo. Ang en-suite na banyong alam niyang nandoon, dahil nakita niya minsan ang mga blueprint na basta na lang iniwan sa mesa ng kusina ng isang arkitekto na gumagawa ng mga renovation. Nakalampas siya sa pinto at isinara ito sa likuran niya, kinakapa ang kandado habang bumabangga ang mga katawan sa kahoy. Umuga ang pinto, ngunit nanatili. Hindi ito magtatagal. Ito ay isang panloob na pinto na idinisenyo para sa privacy, isang designer na pinto na idinisenyo para maging maganda, at sisirain ito ng mga guwardiya sa loob ng ilang segundo. Tumingin si Mateo sa paligid ng banyo. Mga marmol na countertop, mga gintong fixture, isang cabinet na puno ng mga designer na produkto para sa sanggol na mas mahal pa kaysa sa kanyang mga libro sa eskwela. At doon, sa countertop, isang maliit na garapon ng activated charcoal powder. Ang uri na binibili ng mga mayayamang magulang para sa mga natural na remedyo ng sanggol, para sa mga face mask at pampaputi ng ngipin at mga detox na nababasa nila sa mga magasin. Ang boses ng kanyang lola ay umalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Ang uling ay humihigop ng lason mula sa katawan, apo. Ang mga matatanda noon ay nagsusunog ng kahoy at ginigiling ito para dito. Kinakapit nito ang lason, inilalabas ito. Umuga muli ang pinto, bumabagsak na ang kahoy. Si Mateo ay kumikilos na ngayon sa instinct, nagpapatakbo sa kaalaman na nabubuhay sa kanyang mga buto, hindi sa kanyang utak. Inabot niya ang charcoal powder sa isang kamay habang karga-karga si Angelo sa kabilang kamay. Binuksan niya ang malamig na gripo. Wala siyang oras na maghintay ng maligamgam na tubig at binasa ang kanyang mga daliri. Dumilat ang mga mata ni Angelo. Malabo sila, walang focus, ngunit buhay. Buhay pa. Pasensya ka na, bulong ni Mateo. Pasensya na. Kakaiba ito,
pero nangangako akong sinusubukan kitang tulungan. Pangako. Hinalo niya ang uling sa tubig sa kanyang palad. Gumagawa ng isang manipis na itim na paste. Dahan-dahan niyang itinagilid ang ulo ni Angelo, kasing ingat nang nakita niyang ginagawa ng kanyang lola sa mga may sakit na bata sa barangay sta. Cruz, kapag nagbibigay siya ng kanyang mga concoction, sumabog ang pinto papasok. Ito na ang sandali ng katotohanan. Lahat ng itinaya ni Mateo ang kanyang tahanan, ang trabaho ng kanyang ina, ang kanyang kalayaan ay nakasalalay sa susunod na ilang segundo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, malalampasan mo ang resolusyon ng pambihirang kwentong ito. Mag-subscribe ngayon. Ipinasok ni Mateo ang pinaghalong uling sa bibig ni Angelo habang inaabot siya ng mga guwardiya. Ang mga kamay ay humahablot sa kanya mula sa lahat ng direksyon, mga kamay na magaspang at galit na walang pakialam na maging banayad. Naramdaman niyang masakit na ipinilipit ang kanyang braso sa likuran niya. Naramdaman na tumama ang kanyang tuhod sa marmol na sahig. Naramdaman na hinablot ang sanggol mula sa kanyang pagkakahawak. Huwag, sigaw ni Mateo. Huwag niyo siyang isuka. Kailangan ng oras para gumana ang uling. Pakiusap. Bigyan niyo lang ng 5 minuto. Ngunit walang nakikinig. Si Don Ricardo del Rosario ang may hawak sa kanyang anak ngayon. Ang kanyang mukha ay nakakunot sa galit at takot. Nagtipon ang mga doktor. Sinusuri ang mga vital sign ni Angelo. Sinusuri ang itim na latak sa paligid ng kanyang munting bibig. Bumagsak si Isabela del Rosario sa pintuan, humahagulgol ng napakalakas na nanginginig ang buong katawan niya. Ano ang ibinigay mo sa kanya? Tanong ni Dr. Cruz. Hinawakan si Mateo sa kwelyo. Ano ang ipinasok mo sa bibig ng sanggol na iyon? Activated charcoal. Humihingal si Mateo. Ang tuhod ng isang guwardiya ay nasa kanyang likod ngayon. Dinidiinan siya sa malamig na marmol na sahig. Uling lang yan, hindi ito nakakasama. Sumisipsip ito ng mga lason. Ang lola ko dati. Ang lola mo? Ang boses ni Dr. Cruz ay tumutulo sa paghamak. Inatake mo ang isang kritikal na may sakit na sanggol batay sa payo ng lola mo, yung halaman. Desperadong sabi ni Mateo, pakiusap, subukan niyo lang suriin ang halaman, yung nasa bintana ng silid ng sanggol. Isa itong variant ng digitalis. Ang langis nito ay isang cardiac glycoside. Nilalason na siya nito sa loob ng ilang araw sa pamamagitan ng pagdikit sa balat at paglanghap. Tutulong ang uling na ikapit ang nasa kanyang sistema na. Ngunit kailangan niyong ilabas ang halaman dito o patuloy siyang lalala. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Suriin niyo lang ang halaman, walang gumalaw, at pagkatapos, ang kulay niya, si Dr. Reyes iyon. Siya ang pinakamalapit na nakatayo kay Don Ricardo del Rosario, pinakamalapit kay Angelo, at ang kanyang boses ay may dalang kakaibang kalidad ng siyentipikong obserbasyon na pumutol sa kaguluhan na parang isang kutsilyo. Ano? Tumingin si Don Ricardo del Rosario sa kanyang anak. Ang kulay niya, dahan-dahang ulit ni Dr. Reyes, gumaganda. Isang katahimikan ang bumagsak sa banyo na parang isang pinigil na hininga. Hindi makita ni Mateo si Angelo mula sa kanyang posisyon sa sahig, ngunit nakikita niya ang mga mukha ng mga doktor. Pinanood niya ang pagkabigla na pumalit sa pag-aalinlangan. Pinanood ang pagkalito na pumalit sa paghamak. Pinanood ang 18 tanyag na doktor sa mundo na napagtanto na may isang imposibleng nangyayari. Hindi maaari, sabi ni Dr. Cruz nang walang emosyon. Hindi maaaring gumana ng ganoon kabilis ang activated charcoal. Walang mekanismo na maaaring magpaliwanag. Ang tibok ng kanyang puso ay nagiging stable, sabi ni Dr. Reyes. Inilabas niya ang isang portable monitor, idinikit ito sa munting dibdib ni Angelo, normal sinus rhythm. Tumaas ang presyon ng dugo. Ang pantal niya, bulong ni Isabela del Rosario. Diyos ko, tingnan niyo ang pantal niya. Hindi makita ni Mateo, ngunit narinig niya ang isang kolektibong paghinga na nagsabi sa kanya ng lahat. Ang galit na mga bukol ay kumukupas. Ang lason na sumasakal sa sistema ni Angelo ay kinakapit, neutralisado, hinihila ng simpleng itim na pulbos na itinatago ng lola ni Mateo sa kanyang aparador sa kusina
sa tabi ng harina at asukal. "Bitiwan niyo siya," sabi ni Don Ricardo del Rosario nang mahinahon. Ang tuhod ng guwardiya ay lalong dumidiin sa likod ni Mateo. Sabi ko, "Bitiwan niyo siya." Iba na ngayon ang boses ni Don Ricardo. Nawala ang galit, pinalitan ng isang bagay na hindi matukoy ni Mateo. "Bitiwan niyo ang bata ngayon." Ang presyon sa gulugod ni Mateo ay nawala. Nanatili siya sa kanyang puwesto ng ilang sandali, takot gumalaw, takot umasa. Pagkatapos, dahan-dahan, masakit, itinulak niya ang sarili paakyat sa kanyang mga tuhod. Nakatingin sa kanya si Don Ricardo del Rosario. Nakatingin din sa kanya si Angelo. Malinaw na ngayon ang mga mata ng sanggol, nakatuon, sinusundan ang mukha ni Mateo na may isang bagay na maaaring pagkilala. "Yung halaman," muling sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. "Pakiusap, suriin niyo lang ang halaman." Lumabas si Dr. Cruz sa banyo. Makalipas ang 2 minuto, narinig siya ni Mateo na sumisigaw mula sa silid ng sanggol. "Tawagin niyo ang contamination team dito ngayon. Lahat ng humawak sa halamang iyon ay kailangang magkuskus ng kanilang mga kamay at may tumawag sa Poison Control Center. Kailangan ko lahat ng mayroon sila tungkol sa toxicity ng Digitalis lanata." Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Tapos na. Sa isang paraan o sa iba pa, tapos na. Mabubuhay si Angelo at walang ideya si Mateo kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Iniligtas ni Mateo ang sanggol, ngunit ngayon ay darating ang resulta at ang mga tanong na maaaring sirain ang lahat. Sino ang nagpadala ng halaman? At ano ang gagawin ni Don Ricardo del Rosario sa batang lalaki na pumasok sa kanyang bahay, inatake ang kanyang staff at ipinilit ang gamot sa lalamunan ng kanyang sanggol? Mag-subscribe ngayon para hindi makaligtaan kahit isang salita. Lumipas ang sumunod na 6 na oras sa isang malabong ulap ng mga ilaw na fluorescent at mahihinang boses. Nakaupo si Mateo sa isang silya sa labas ng silid ng sanggol, hindi sa silid ng mga katulong, hindi sa opisina ng seguridad, hindi sa isang silid ng interogasyon ng pulisya. Isang silya doon mismo sa pasilyo kung saan makikita siya ng sinumang dumaan. Kung saan personal na sinabi sa kanya ni Don Ricardo del Rosario na maghintay. Walang nagposas sa kanya, walang tumawag sa pulis, walang humila sa kanya palabas ng ari-arian o nagbanta na kakasuhan o gumawa ng alinman sa mga bagay na sigurado si Mateo na mangyayari sa sandaling pumasok siya sa pinto sa likod na iyon. Sa halip, dinalhan nila siya ng tubig, ng isang nakabalot na kanin, ng isang kumot, nang mapansin ng isa sa mga nurse na nanginginig siya. Hindi niya maintindihan ang lahat ng ito. Sa pinto ng silid ng sanggol, nakikita niyang mahimbing na natutulog si Angelo sa kanyang kuna. Bumalik na sa normal ang kulay ng sanggol, isang mainit na kayumangging balat sa halip na ang kakilakilabot na kulay abo ng kamatayan. Ang kanyang mga monitor ay tumutunog ng matatag ngayon. Sinusubaybayan ang mga vital sign na lumalakas sa bawat oras na lumilipas. Ang hukbo ng mga doktor ay nabawasan na lamang sa 3, nagpapatakbo ng mga huling pagsusuri, nag-uusap sa mahinang boses, paminsan-minsan ay sumusulyap sa pasilyo kung saan nakaupo si Mateo, nakabalot sa isang kumot na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kanyang buong wardrobe. Si Dr. Reyes ang unang humingi ng tawad. Lumabas siya ng silid ng sanggol bandang hating gabi. Ang kanyang mukha ay pagod at may isang bagay na tila hiya. Tumayo siya sa harap ng silya ni Mateo, tinitingnan siya ng matagal at pagkatapos ay yumuko. "Nagkamali ako," sabi niya ng simple. "Lahat kami ay nagkamali. Nakita mo ang hindi namin nakita at iniligtas mo ang buhay ng batang iyon. Pasensya na, hindi kami nakinig." Hindi alam ni Mateo kung ano ang sasabihin. Nagbulong siya ng isang bagay. "Salamat po, marahil." "O, okay lang po." At tumango si Dr. Reyes ng isang beses at umalis. Nagsimula ang kuwentong ito sa isang batang lalaki sa mga anino. Ngayon, makikita na siya ng buong mundo. Kung nakarating ka na sa puntong ito, kailangan mong makita ito hanggang sa dulo. Mag-subscribe ngayon. Ang pinakamagandang bahagi ay darating pa.
Nagsimula ang investigasyon bago pa man mag-umaga. Kumuha si Don Ricardo del Rosario ng isang pribadong kumpanya ng seguridad, hindi ang mga guwardiya na nagpapatrolya sa kanyang hasyenda, kundi isang pangkat ng mga dating ahente ng NBI at mga espesyalista sa forensics na dumating sakay ng mga walang markang sasakyan at nagtayo ng isang command center sa silangang bahagi ng mansyon. Pinanood ni Mateo silang magtrabaho sa pamamagitan ng isang bintana, naglalabas ng mga kagamitan, kumukuha ng litrato ng silid ng sanggol, maingat na inilalabas ang halaman sa isang selyadong lalagyan. Bandang 6:00 ng umaga, isang investigador ang lumapit sa silya ni Mateo. "Gusto kang kausapin ni Don Ricardo," sabi niya. Ang kanyang boses ay neutral, profesional. "Handa ka na ba?" Kumabog ang tiyan ni Mateo. Ito na iyon. Ang sandali kung kailan matatapos ang pasasalamat at magsisimula ang katotohanan. Ang sandali kung kailan maalala ni Don Ricardo del Rosario na si Mateo ay isa pa ring trespasser, isa pa ring nobody, isa pa ring anak ng kasambahay na pumasok sa kanyang bahay at hinawakan ang kanyang sanggol nang walang pahintulot. "Opo," sabi ni Mateo, dahil ano pa ang masasabi niya. Dinala siya nito sa pasilyo, lampas sa mga portrait ng pamilya at mga antigong florera na tinakbuhan niya ilang oras lang ang nakalipas, lampas sa hagdanan ng mga katulong kung saan iniwasan niya ang mga guwardiya, lampas sa 100 maliliit na paalala ng mga hindi nakikitang hadlang na ginugol niya ang buong buhay niya na hindi kailanman tinatawid. Naghihintay si Don Ricardo del Rosario sa kanyang pag-aaral. Hindi pa kailanman nakapasok si Mateo sa silid na ito. Nasulyapan niya ito sa pamamagitan ng mga pinto. Nakita ang mga floor-to-ceiling na bookshelf at ang malaking mesa na gawa sa nara at ang mga bintanang nakatanaw sa mga hardin kung saan minsan nagtatrabaho ang ina ni Mateo. Ngunit sa pagtayo rito ngayon, napapaligiran ng mas maraming yaman kaysa sa kikitain ng kanyang buong pamilya sa 10 buhay. Naramdaman niyang mas maliit siya kaysa sa dati. "Umupo ka, Mateo." Ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Don Ricardo del Rosario ang kanyang pangalan. Umupo si Mateo. Mukhang isang lalaki si Don Ricardo del Rosario na tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Gusot ang kanyang damit, magulo ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay pula sa pagod at isang bagay na mas malalim, isang bagay na tila pagkawasak ng lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang sariling kapangyarihan. May hawak siyang folder sa kanyang mga kamay, makapal sa mga papel, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang halaman, dahan-dahang nagsimula si Don Ricardo, ay isang regalo. Dumating ito 3 araw na ang nakalipas na may isang card na bumabati sa akin at sa aking asawa sa 3 buwan na kaarawan ni Angelo. Ang card ay nilagdaan ni Marco Villanueva. Hindi kilala ni Mateo ang pangalan, ngunit nakita niya ang paraan ng pagtigas ng panga ni Don Ricardo nang sabihin niya ito. Si Marco Villanueva ay kasosyo ko sa negosyo. Itinayo namin ang Del Rosario Villanueva Technology nang magkasama 23 taon na ang nakalipas, nagtatrabaho mula sa isang garahe sa Quezon City. Siya ang aking best man, ang ninong ni Angelo. Basag ang boses ni Don Ricardo sa huling salita. Pinagkatiwalaan ko siya sa lahat sa aking kumpanya, sa aking pamilya, sa aking anak. Ang katotohanan sa likod ng nakalalasong regalo ay mas nakakasira kaysa sa inaakala ng sinuman. Ngunit marami pang darating, marami pa. Mag-subscribe ngayon para makita ang katarungan na naisa katuparan. Mas mabilis na umusad ang investigasyon kaysa sa inaasahan ng sinuman. Natagpuan ng forensic team ang mga bakas ng nakalalasong langis ng halaman sa guwantes ng hardinero, ang parehong guwantes na ginamit para ayusin ang rehas ng kuna ni Angelo. Natagpuan nila ang latak sa bintana ng silid ng sanggol, sa mga kurtina, sa mobile na nakasabit sa itaas ng kuna. Ang halaman ay patuloy na naglalabas ng lason nito sa loob ng 3 araw, pinupuno ang silid ng isang hindi nakikitang kamatayan. Ngunit hindi lang iyon ang kanilang natagpuan.
Ang kumpanya ng paghahatid na nagdala ng halaman ay nag-iingat ng mga detalyadong tala, mga security camera, GPS tracking, mga digital na lagda. Sa loob ng ilang oras, natunto ng mga investigador ang pakete pabalik sa pinagmulan nito. Hindi isang lehitimong nursery o greenhouse, kundi isang pribadong laboratorio na dalubhasa sa mga bihirang botanikal na specimen. Ang laboratorio ay pag-aari ng isang shell company. Ang shell company ay pinondohan ng isang account sa Virgin Islands. Ang account na iyon ay binuksan ni Marco Villanueva. Gusto niyang mamatay ang anak ko, sabi ni Don Ricardo, at ang kanyang boses ay halos hindi na tao. Ito ay ang tunog ng isang bagay na nasisira mula sa loob. Gusto niya akong sirain at pinili niya ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko para gawin ito dahil tinalo ko siya. Dahil pinili ako ng board sa halip na siya. Dahil nakuha ko ang posisyon ng CEO at siya ay itinulak palabas na walang iba kundi mga stock option at isang tapik sa likod. Napakatahimik na nakaupo si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsabi ng anuman. Alam mo ba kung ano ang pinakamasamang bahagi? Patuloy ni Don Ricardo. Hindi sana ito nalaman ng mga doktor. Hindi kailanman. Sila ay masyadong nakatuon sa kanilang mga pagsusuri ng dugo at kanilang mga imaging scan at kanilang mga genetic analysis. Masyadong kumbinsido na ang sagot ay dapat isang bagay na komplikado, isang bagay na akma sa kanilang pagsasanay, kaya't hindi nila kailanman tiningnan ang paligid ng silid, hindi kailanman nagtanong kung ano ang nagbago sa kapaligiran ni Angelo, hindi kailanman isinasaalang-alang na ang pinakasimpleng paliwanag ay maaaring ang tama. Tumingin siya kay Mateo na may isang bagay na tila paghanga, ngunit ginawa mo. Hindi komportabling gumalaw si Mateo sa kanyang upuan. Tinuruan po ako ng lola ko tungkol sa mga halaman. Sabi niya, ang mga mayayamang doktor ay laging naghahanap ng mga mayayamang problema. Minsan, ang sagot ay nakaupo lang diyan sa harap ng lahat. Mukhang isang matalinong babae ang lola mo. Opo. Kumipot ang lalamunan ni Mateo. Namatay po siya noong 11 ako. Marami pa sana siyang ituturo sa akin, pero naubusan siya ng oras. Dahan-dahang tumango si Don Ricardo. Nanahimik siya ng matagal, tinitingnan ang folder sa kanyang mga kamay, sa ebidensya ng pagtataksil ng isang taong minahal niya na parang kapatid. Pagkatapos ay pinindot niya ang isang pindutan sa kanyang telepono sa mesa. Papasukin mo sila, sabi niya. Lahat ng akala ni Mateo na alam niya tungkol sa kanyang buhay ay magbabago. Ito ang sandaling hinihintay mo. Mag-subscribe ngayon para hindi makaligtaan kahit isang salita sa susunod na mangyayari. Bumukas ang pinto at pumasok ang ina ni Mateo. Mukhang umiyak si Elena ng maraming oras. Gusot ang kanyang uniforme, ang kanyang buhok ay nakalugay mula sa karaniwang perpektong bun. Ang kanyang mga mata ay namamaga at pula. Sa likuran niya ay dumating si Isabela del Rosario, suot pa rin ang damit na suot niya sa panahon ng krisis, karga-karga si Angelo sa kanyang dibdib na parang hindi na niya ito bibitawan. Sumugod si Elena sa kanyang anak, hinila siya sa isang yakap na napakahigpit na halos hindi siya makahinga. Mateo, anak, natakot ako ng husto. Sinabi nila sa akin kung ano ang ginawa mo. Sinabi nila na pumasok ka at hinabol ka ng mga guwardiya at ikaw na'y okay lang po ako. Niyakap siya pabalik ni Mateo, nilalanghap ang amoy ng sabong panlaba at pang-industriya na panlinis na ginagamit niya sa mga sahig ng mga Del Rosario. Okay lang po ako. Okay lang si Angelo. Okay lang po ang lahat. Maaari kang maaresto. Umurong si Elena. Para tingnan siya, ang kanyang mga kamay ay kumakapit sa kanyang mga balikat. Maaari kang masaktan. Maaari kang. Maaari sana niyang iligtas ang sarili sa gulo at wala siyang ginawa, mahinahong sumabat si Don Ricardo del Rosario. Maaari sana siyang manatili sa inyong bahay at hayaang mamatay ang aking anak habang nangangapa sa dilim ang 18 doktor, ngunit hindi niya ginawa. Lumingon si Elena para tingnan ang bilyonaryo.
at nakita ni Mateo ang takot na dumaan sa kanyang mukha, ang malalim at likas na takot ng isang taong ginugol ang buong buhay niya sa awa ng mga makapangyarihan. Ngunit hindi mukhang galit si Don Ricardo. Mukha siyang mapagkumbaba. Ginang Elena, sabi niya, ginagamit ang pangalan ng kanyang ina na may paggalang na hindi pa narinig ni Mateo mula sa sinuman sa hasyendang ito. Ang iyong anak ang tanging dahilan kung bakit buhay ngayon ang aking anak. Nabigo ang mga doktor, nabigo ang seguridad, nabigo ako. Ngunit si Mateo, basag ang boses ni Don Ricardo. Huminto siya, pinakalma ang sarili, nagsimula muli. Tumatakbo si Mateo sa isang gusaling puno ng mga taong nakikita siya bilang isang banta. Nilabanan niya ang mga guwardiya na maaaring seryosong makasakit sa kanya. Kinuha niya ang isang kritikal na may sakit na sanggol at nagbigay ng isang lunas na salungat sa lahat ng sinasabi ng mga eksperto sa medisina. Ginawa niya ang lahat ng iyon. Alam na kung mali siya, sisirain nito ang buhay ninyong dalawa. Hindi siya nagkamali. Malumanay na sabi ni Isabela del Rosario. Lumapit siya, si Angelo ay mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Tama siya. Siya lang ang tama. Tumingin siya kay Mateo at may mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagligtas sa aking sanggol. Hindi alam ni Mateo kung ano ang gagawin sa pasasalamat ng mga mayayaman. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pag-iwas sa kanilang atensyon. At ngayon, narito sila. Nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang bagay na mahalaga, hindi isang bagay na dapat pamahalaan. Hindi ko lang po kayang hayaan siyang mamatay, awkward na sabi ni Mateo. Hindi po habang alam ko kung ano ang mali, hindi po habang may magagawa ako tungkol dito. Iyan mismo ang punto, sabi ni Don Ricardo. Tumayo siya mula sa kanyang mesa, umikot dito, at ginawa ang isang bagay na hindi kailanman inaasahan ni Mateo sa 1,000,000 taon. Lumuhod siya sa harap ng silya ni Mateo. Isang bilyonaryo, lumuluhod, nakatingin sa anak ng kasambahay. Ginugol ko ang buong buhay ko na naniniwala na ang pera at edukasyon at mga koneksyon ang tanging mahalaga, sabi ni Don Ricardo. Nagtayo ako ng mga pader sa paligid ng hasyendang ito para hindi makapasok ang mga taong sa tingin ko ay mas mababa sa akin. Kumuha ako ng mga gwardiya para protektahan ang aking pamilya mula sa mga banta na inakala kong nasa mga anino. At sa lahat ng oras, ang tunay na banta ay pumasok mismo sa aking pinto sa harap sa isang magandang paso na may gintong laso. At ang tanging taong nakakita nito ay ang batang lalaki na tinuruan ko ang aking staff na balewalain. Inabot niya ang kamay at kinuha ang kamay ni Mateo. Nagkamali ako sa napakaraming bagay at hindi ko alam kung paano ito ayusin, ngunit susubukan ko. Ang batang lalaki sa mga anino ay lalabas sa liwanag ng permanente, ngunit hindi pa tapos ang kanyang kwento. Mag-subscribe ngayon para makita kung paano binago ng isang gawa ng katapangan ni Mateo ang lahat magpakailanman. Naaresto si Marco Villanueva kinabukasan ng umaga. Pinanood ni Mateo itong mangyari mula sa bintana ng silid ng sanggol. Pinapanood ang mga kotse ng pulis na umakyat sa daanan. Pinapanood ang lalaking nagtangkang pumatay ng isang sanggol na inilalabas na may posas habang sumasabog ang mga flash ng kamera sa paligid niya. Kumalat ang kwento sa paanuman at mga news van ang nakahanay sa kahabaan ng perimeter ng hasyenda. Ang mga reporter ay sumisigaw ng mga tanong na walang sinasagot. Ngunit ang pag-aresto ay simula pa lamang. Hindi lang katarungan ang gusto ni Don Ricardo del Rosario. Gusto niya ng pagkawasak. Sa loob ng 1 linggo, pinakilos niya ang isang hukbo ng mga abogado para buwagin ang lahat ng itinayo ni Marco Villanueva, ang mga shell company, ang mga offshore account, ang mga stock option at mga posisyon sa board at mga membership sa mga magagarang club. Bawat piraso ng imperyo na itinayo ni Marco sa pundasyon ng puot at galit, mabubulok siya sa bilangguan, sabi ni Don Ricardo kay Mateo sa isa sa kanilang mga pang-araw-araw na pag-uusap ngayon.
Nasanay na ang bilyonaryo na hanapin si Mateo, nagtatanong tungkol sa mga halaman at pagpapagaling at sa lola na nagturo sa kanya ng mga bagay na hindi itinuturo ng mga medikal na paaralan. Ang kaso ay attempted murder sa isang sanggol, kahit ang mga white-collar criminal ay hindi nakakaligtas diyan. Tumango si Mateo. Hindi pa rin siya ganap na komportable sa presensya ni Don Ricardo. Nararamdaman pa rin ang bigat ng agwat sa klase na nagtakda sa kanyang buong buhay, ngunit may nagbago sa pagitan nila. Isang bagay na totoo. Ano po ang mangyayari ngayon? Tanong ni Mateo. Sa hacienda. Ibig ko pong sabihin, sa lahat. Ngumiti si Don Ricardo. Isang pagod, ngunit tunay na ngiti. Ngayon, sabi niya, gigibain natin ang mga pader. Literal niyang ibig sabihin. Sa mga sumunod na linggo, pinanood ni Mateo ang mga construction crew na buwagin ang mga bakod na nakapalibot sa ari-arian ng mga Del Rosario. Ang mga guard tower ay ibinaba, nawala ang mga karatula na para sa staff lamang. Ang pinto ng mga katulong ay selyado at isang bagong pangunahing pasukan ang itinayo na ginagamit ng lahat anuman ang kanilang posisyon. Ngunit hindi pa tapos si Don Ricardo. Magkakaroon ng isang health center, inanunsyo niya sa isang press conference na pinanood ni Mateo mula sa karamihan nakatayo sa pagitan ng kanyang ina at ni Isabela del Rosario. Isang libreng klinika na bukas sa lahat sa komunidad na nakatuon sa abot-kayang pangangalaga at tradisyonal na gamot. Ito ay pangangasiwaan ng mga doktor na marunong makinig, na marunong tumingin sa buong larawan, hindi lang sa mga resulta ng pagsusuri. Huminto siya at ang kanyang mga mata ay natagpuan si Mateo sa karamihan. Ito ay tatawaging sentrong pangkalusugan ni Lola Ines, ipinangalan sa babaeng nagturo sa kanyang apo ng kaalaman na nagligtas sa buhay ng aking anak. Naging malabo ang paningin ni Mateo. Ang pangalan ng kanyang lola sa isang gusali. Isang tunay na gusali kung saan makakatanggap ng tunay na tulong ang mga tunay na tao dahil sa isang bagay na itinuro niya sa kanya sa isang beranda 12 taon na ang nakalipas sa Barangay Sta, Cruz. Umiiyak si Elena sa tabi niya. Hindi ang mga luha ng takot na nakita niya ng napakaraming beses noon, mga luha ng pag-aalala tungkol sa upa at seguridad sa trabaho at kung makakaligtas sila sa isa pang buwan. Iba ito. Ito ang mga luha ng isang taong ngayon lang napagtanto na ang kanyang mga sakripisyo ay may kahulugan. May isa pa, sabi ni Don Ricardo sa mikropono, ang aking pamilya ay may utang na hindi namin kailanman lubos na mababayaran. Kaya magsisimula kami sa kung ano ang aming makakaya. Inanunsyo niya ang isang scholarship fund. Buong bayad sa anumang universidad sa mundo para kay Mateo at sa anumang mga anak na maaaring magkaroon si Elena sa hinaharap. Inanunsyo niya ang isang bahay, hindi ang bahay ng hardinero, kundi isang tunay na bahay sa ari-arian na may pangalan ni Mateo sa titulo, kasama ang pangalan ng kanyang ina. Inanunsyo niya ang isang posisyon para kay Elena sa board ng bagong health center na may suweldo na nagpatahimik sa kanya nang marinig niya ang mga numero. Ngunit para kay Mateo, ang pinakamahalagang anunsyo ay mas maliit, mas tahimik, isang bagay na personal na sinabi sa kanya ni Don Ricardo pagkatapos umalis ang mga kamera at nag-file ng kanilang mga kwento ang mga reporter. Inayos ko ang isang internship, sabi ni Don Ricardo, kasama ang pinakamahusay na botanical researcher sa mundo. Kung gusto mo, para matutunan mo ang lahat ng hindi na naituro sa iyo ng lola mo, para maging healer ka na pinalaki niya, para maging ikaw. Inisip ni Mateo ang kanyang lola, ang pangakong ginawa niya sa kanya na gamitin ang kanyang karunungan kapag mahalaga, ang lahat ng taon na ginugol niya na nahihiya sa kanyang pamana, na nais na sana ay maging isang bagay na mas kagalang-galang. Nagkamali siya tungkol doon. Napakamali. Ang kaalaman ng kanyang lola ay hindi isang bagay na dapat lampasan. Ito ay isang bagay na dapat pagtibayin. Isang pundasyon ng karunungan na umaabot pabalik sa mga henerasyon, naghihintay sa kanya na idagdag ang kanyang sariling layer sa istruktura. Opo,
sabi ni Mateo. Gusto ko po iyan higit sa lahat. Tumango si Don Ricardo. At pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi maisip, 1 linggo lang ang nakalipas. Hinila niya si Mateo sa isang yakap, hinawakan siya sa paraang inakala ni Mateo na hinahawakan ng mga ama ang kanilang mga anak. Salamat, bulong ni Don Ricardo, sa pagiging matapang noong mahalaga, sa pagiging taong dapat ko sanang nakita noon pa. Niyakap siya pabalik ni Mateo. Hindi na siya invisible. Nabunyag na ang nakalalasong regalo, naaresto na ang kontrabida, ngunit hindi pa kumpleto ang pagbabago ni Mateo. Inihayag ng Kabanata 5 ang bagong legacy na itatayo ni Mateo sa pundasyon na iniwan ng kanyang lola. Mag-subscribe ngayon para makita kung paano nagtatapos ang pambihirang kuwentong ito. 1 taon pagkatapos, nakatayo si Mateo sa harap ng gusaling nagtataglay ng pangalan ng kanyang lola. Ang sentrong pangkalusugan ni Lola Ines ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng hapon. Ang mga salaming pader nito ay sumasalamin sa mga hardin na nakapalibot dito. Mga hardin na si Mateo mismo ang tumulong sa pagdidisenyo. Pinupuno ito ng mga halamang gamot na itinuro sa kanya ng kanyang lola na kilalanin. Lavender para sa pagkabalisa, chamomile para sa pagtulog, echinacea para sa immunity, at sa isang maingat na kinokontrol na greenhouse sa likod ng mga nakakandadong pinto, isang koleksyon ng mga nakalalasong specimen na ginagamit upang sanayin ang susunod na henerasyon ng mga doktor na makita kung ano ang minsang nakaligtaan ng 18 eksperto. Ngayon, ang grand opening. Hinila ni Mateo ang kuwelyo ng kanyang bagong suit. Isang regalo mula kay Isabela del Rosario na perpektong tinahi para sa kanya, gawa sa tela na mas malambot kaysa sa anumang naisuot niya. Hindi pa rin siya ganap na komportable sa mga damit na tulad nito. Isang bahagi niya marahil ay hindi kailanman magiging komportable. Ngunit natututunan niya na ang discomfort ay hindi laging masamang bagay. Minsan, nangangahulugan ito na lumalago ka sa isang bagong bersyon ng iyong sarili. Handa ka na ba? Lumitaw ang kanyang ina sa tabi niya at napigil ang hininga ni Mateo tulad ng lagi niyang ginagawa kapag nakikita siya ngayon. Nagbago si Elena sa nakaraang taon. Hindi lang ang kanyang mga damit, bagaman nagbago rin iyon, ang mga sirang uniforme ay pinalitan ng mga profesional na damit na akma sa kanyang bagong posisyon. Ngunit isang bagay na mas malalim. Ang patuloy na tensyon sa kanyang mga balikat ay lumuwag. Ang mga linya ng pag-aalala sa paligid ng kanyang mga mata ay lumambot. Mas tuwid na siyang tumayo ngayon, mas malakas magsalita, kumukuha ng espasyo sa paraang hindi niya kailanman ginawa noong siya ay isang kasambahay lamang. Siya ang direktor ng community outreach para sa health center. Mayroon siyang opisina na may pangalan niya sa pinto. Mayroon siyang mga business card at isang staff at isang boses sa mga desisyon na nakakaapekto sa libu-libong tao. Hindi ko po alam, pag-amin ni Mateo. Ang daming tao diyan. Ngumiti si Elena at pinisil ang kanyang kamay. Maraming tao diyan dahil sa iyo, anak. Dumating sila para makita ang batang lalaki na nagligtas sa anak ng isang bilyonaryo gamit ang uling sa kusina at ang karunungan ng kanyang lola. May tulong po ako, may kaalaman ka, may katapangan ka, mayroon ka ng lahat ng ibinigay sa iyo ng lola mo. Naluha ang mga mata ni Elena. Ipagmamalaki ka sana ni lola. Ipinagmamalaki siya ng husto ni Mateo. Nagsimula ang paglalakbay na ito sa isang batang lalaki na naniniwala na ang kanyang kahirapan ay ginawa siyang walang anuman. Tingnan mo siya ngayon. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, mag-subscribe at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig na mahalaga ang kanilang boses. Kailangan ng mundo ng mas maraming Mateo. Mas malaki ang karamihan sa labas kaysa sa inaasahan ni Mateo. Daan-daang tao ang pumuno sa mga hardin, umaapaw sa damuhan na dating mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang walang imbitasyon ng mga Del Rosario. May mga pamilya mula sa mga kalapit na kapitbahayan
Ang mga komunidad na laging nasa anino ng hasyenda na pinaghihiwalay ng mga bakod at mga asong bantay at mga hindi nakikitang pader ng klase. May mga propesyonal sa medisina na naglakbay mula sa buong mundo para makita ang bagong modelong ito ng pangangalagang pangkalusugan na pinagsasama ang tradisyonal na karunungan sa modernong medisina. May mga reporter at photographer at mga camera crew na kumukuha ng bawat sandali. At doon, sa unang hilera, nakaupo sina Don Ricardo at Isabela del Rosario, kasama si Angelo sa kandungan ni Isabela. Ang sanggol ay malusog na ngayon, 14 na buwang gulang, na may matatabang pisngi at maliliwanag na mata at isang tawa na umalingaw-ngaw sa buong hardin tuwing may nakakatuwa sa kanya. Naabot niya ang bawat developmental milestone sa tamang oras, na hindi nagpapakita ng pangmatagalang epekto mula sa pagkalason na halos pumatay sa kanya. Isang himala, sabi ng mga doktor. Alam ni Mateo na hindi ito himala. Ito ay activated charcoal at mabilis na pag-iisip. At isang lola na naintindihan na ang pagpapagaling ay tungkol sa pagtingin sa buong larawan, hindi lang sa mga bahaging masusukat mo sa isang makina. Tumayo si Don Ricardo habang papalapit si Mateo sa podium, pinangunahan ng karamihan sa isang palakpakan na tumangay kay Mateo na parang mainit na tubig. 1 taon na ang nakalipas, ang lalaking ito ay isang malayong figura na nasulyapan niya sa mga bintana, makapangyarihan, hindi maabot, kabilang sa isang mundo na hindi kailanman mapapasok ni Mateo. Ngayon, iba na siya. Hindi isang ama, hindi isang kaibigan, ngunit isang bagay sa pagitan, isang mentor, marahil, isang mananampalataya. Salamat sa inyong lahat sa pagdating, sabi ni Don Ricardo sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaabot sa buong hardin. 1 taon na ang nakalipas, halos mawala sa akin ang aking anak. Nasa akin ang bawat mapagkukunan sa mundo, pera, mga koneksyon, ang pinakamahusay na mga eksperto sa medisina sa planeta, at wala sa mga ito ang sapat. Ako ay walang magawa, walang pag-asa. Pinapanood ang aking anak na namamatay habang ang mga taong binayaran ko ng bilyon-bilyon ay hindi masabi sa akin kung bakit. Huminto siya at nakita ni Mateo na sumulyap siya sa bahay kung saan sila nanirahan ni Mateo at ng kanyang ina sa loob ng napakaraming taon. Nandoon pa rin ang bahay, ngunit na-renovate na ngayon, pinalawak, moderno, ginawang guest house para sa mga bumibisitang mananaliksik. Lumipat na ang pamilya ni Mateo sa isang tunay na bahay sa ari-arian na may mga silid tulugan para sa bawat isa sa kanila at isang hardin kung saan nagtatanim si Elena ng mga gulay at isang pinto sa harap na nakaharap sa pangunahing daanan sa halip na sa likod. At pagkatapos, isang 14 na taong gulang na batang lalaki ang pumasok sa aking bahay. Patuloy ni Don Ricardo, nilabanan ang aking mga security guard at iniligtas ang buhay ng aking anak gamit ang kaalaman na hindi itinuturo ng anumang medikal na paaralan. Kaalaman na ipinasa sa mga henerasyon. Kaalaman na tinuruan akong baliwalain bilang pamahiin, bilang alamat, bilang mga paniniwala ng mga walang pinag-aralan na walang alam. Ang kanyang boses ay bahagyang basag. Ako ang walang alam. Ako ang nagtayo ng mga pader na napakataas na hindi ko makita ang karunungan na nakatayo mismo sa labas nito. Tinuruan ako ni Mateo na ang kadalubhasaan ay dumarating sa maraming anyo at na minsan ang mga taong binabaliwala natin ang pinakamalinaw na nakakakita. Itinayo ni Don Ricardo del Rosario ang isang imperyo, ngunit kinailangan ng isang mahirap na batang probinsyano para ipakita sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga. Kung naniniwala ka na ang boses ng bawat isa ay karapat-dapat marinig, mag-subscribe ngayon at ibahagi ang kuwentong ito. Siguraduhin nating makarating ito sa lahat ng nangangailangan nito. Kinuha ni Mateo ang podium na may nanginginig na mga kamay. Nagsulat siya ng isang talumpati, pinraktis ito ng 12 beses sa harap ng kanyang salamin, sa harap ng kanyang ina, sa harap ng kuna ni Angelo habang tumatawa ang sanggol sa kanyang kinakabahang paglalakad. Ngunit sa pagtayo rito ngayon, nakatingin sa dagat ng mga mukha,
na naghihintay na marinig kung ano ang sasabihin niya. Ang mga salita sa kanyang mga index card ay tila mali. Masyadong pinakintab, masyadong perpekto, masyadong tulad ng isang taong hindi siya. Kaya itinabi niya ang mga card at nagsalita mula sa kanyang puso. Ang pangalan ng lola ko ay Lola Ines. Nagsimula si Mateo. Ipinanganak siya sa Barangay Sta. Cruz, sa probinsya, sa isang bahay na walang tubig na tumutulo at sahig na lupa. Hindi siya kailanman natutong magbasa. Hindi siya kailanman nag-aral lampas sa ika-4 na baitang. Sa bawat sukatan na ginagamit ng mundo para magpasya kung sino ang mahalaga, siya ay walang sino man. Tumingin siya sa gusali sa likuran niya, ang kanyang pangalan ay nakaukit sa bato sa itaas ng pasukan. Ngunit mas marami siyang nailigtas na buhay kaysa sa karamihan ng mga doktor. Nagpaanak siya ng mga sanggol para sa mga inang hindi kayang pumunta sa ospital. Ginamot niya ang mga lagnat gamit ang mga halamang gamot kapag walang pera para sa gamot. Umupo siya kasama ng mga nag-aagaw buhay at hinawakan ang kanilang mga kamay at binigyan sila ng dignidad kapag wala na silang iba. Alam niya ang mga bagay tungkol sa mga halaman, tungkol sa katawan, tungkol sa pagpapagaling na natutunan niya mula sa kanyang ina, na natutunan mula sa kanyang ina, na natutunan mula sa mga henerasyon ng mga taong kailangang humanap ng paraan upang mabuhay kapag walang ibang handang tumulong sa kanila. Naging matatag ang boses ni Mateo habang nagsasalita siya. Ang kaba ay nawawala, pinalitan ng isang bagay na mas malakas pagmamalaki, marahil o layunin. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang ating kaalaman ang ating pamana. Hindi pera, hindi lupa, hindi mga magagarang titulo, tanging ang inilagay niya sa aking ulo at kung ano ang ilalagay ko sa ulo ng aking mga anak balang araw. Sabi niya, ang kaalaman ay mas mahalaga kaysa sa ginto dahil walang makakakuha nito mula sa iyo. Inisip niya ang gabi na pumasok siya sa mansyon, ang takot at ang katiyakan at ang desperadong panalangin na sana ay hindi siya mali. Sa loob ng mahabang panahon, nahihiya ako sa pamanang iyon. Nais kong maging moderno, sopistikado. Nais kong magkasya sa isang mundo na mababa ang tingin sa mga taong tulad ng lola ko na tinatawag ang kanyang kaalaman na pamahiin at ang kanyang karunungan na kamangmangan. Akala ko kung magiging sapat akong matalino, sapat na edukado, sapat na kahanga-hanga, makakatakas ako sa kung saan ako nanggaling. Dahan-dahan siyang umiling. Nagkamali ako. Kung saan ako nanggaling ay hindi isang bagay na dapat takasan. Ito ay isang bagay na dapat pagtibayin. Ang kaalaman na ibinigay sa akin ng lola ko ay nagligtas sa buhay ng isang sanggol habang ang 18 doktor na may mga degree mula sa pinakamahusay na mga universidad sa mundo ay hindi malaman kung ano ang mali. Hindi ito sa kabila ng aking background. Ito ay dahil sa aking background. Dahil tinuruan ako ng lola ko na tingnan ang buong larawan, na bigyang pansin ang kapaligiran, hindi lang ang mga sintomas, na magtiwala sa kung ano ang nakikita ko sa aking sariling mga mata, kahit na sinasabi ng mga eksperto na mali ako. Hindi kailanman makikita ng lola ni Mateo ang sandaling ito, ngunit ang kanyang legacy ay mabubuhay magpakailanman. Kung naniniwala ka na ang karunungan ay nagmumula sa mas maraming lugar kaysa sa mga aklat-aralin, mag-subscribe at ibahagi ang kwentong ito. Tulungan kaming ipalaganap ang mensahe na lahat ay may mahalagang maiaalok. Tumingin si Mateo sa karamihan at nakita ang mga mukha na sumasalamin sa kanyang sariling paglalakbay. May mga bata mula sa kapitbahayan, mga batang kayumanggi ang balat na may mga damit na second hand, mga batang naglalakad papuntang eskwela na dinadaanan ang mansyon na hindi nila kailanman mapapasok, mga batang tinuruan ng 1,000 maliliit na sandali na sila ay mas mababa, hindi sapat, hindi nakikita. Nakatingin sila sa kanya ngayon na may isang bagay sa kanilang mga mata na nagpasikip sa kanyang dibdib, pag-asa, marahil o pagkilala. Direkta siyang nagsalita sa kanila. Alam ko kung ano ang pakiramdam na hindi nakikita. Naglalakad sa mundo na parang gawa ka sa salamin.
na parang ang mga taong may pera at kapangyarihan ay maaaring tumingin ng direkta sa iyo nang hindi nakikita kung sino ka talaga. Alam ko kung ano ang pakiramdam na maniwala na ang iyong kahirapan ay ginagawa kang walang anuman, na ang iyong mga pangyayari ang nagtatakda ng iyong halaga, na ang tanging paraan para maging mahalaga ay maging isang taong ganap na naiiba sa kung sino ka noong ipinanganak ka. Lumakas ang boses ni Mateo, ngunit nakatayo ako rito ngayon para sabihin sa inyo na iyan ay isang kasinungalingan. Ang mga bagay na nagpapaiba sa inyo ang inyong background, ang inyong kultura, ang kaalaman ng inyong pamilya, ang mga aral na itinuro sa inyo ng inyong lola, hindi iyan mga kahinaan na dapat lampasan. Iyan ay mga kalakasan na dapat pagtibayin. Iyan ang pananaw na kailangan ng mundo, ang mga pananaw na hindi mabibili ng anumang halaga ng pera. Ang karunungan na ipinasa sa mga henerasyon ng mga taong humanap ng paraan upang mabuhay at umunlad kapag ang lahat ay laban sa kanila. Itinuro niya ang health center sa likuran niya. Ang gusaling ito ay umiiral dahil isang bata mula sa bahay ng hardinero ay may alam na hindi alam ng 18 doktor. Umiiral ito dahil mahalaga ang kaalaman, anuman ang pinanggalingan nito. At ito ay magiging isang lugar kung saan lahat ng kaalaman ay pinahahalagahan, kung saan ang mga halamang gamot ng lola ay kasama ng mga diskarte ng isang siruhano, kung saan nakikinig tayo sa mga pasyente sa halip na sinusuri lang sila, kung saan walang sinuman ang hindi nakikita at walang karunungan ang binabalewala. Huminga ng malalim si Mateo. Sabi ng lola ko, ang pagpapagaling ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng kung ano ang sira sa katawan. Ito ay tungkol sa pagtingin sa buong tao, ang kanilang kasaysayan, ang kanilang kapaligiran, ang kanilang komunidad, ang kanilang kaluluwa. Ito ay tungkol sa pagtrato sa mga tao ng may dignidad, bilyonaryo man sila o kasambahay. Ito ay tungkol sa pag-alala na lahat tayo ay konektado, lahat ay bahagi ng iisang pamilya ng tao, lahat ay karapat-dapat sa pangangalaga at atensyon at paggalang. Tumingin siya kay Don Ricardo del Rosario, sa kanyang ina sa sanggol na si Angelo na masayang nagbabounce sa kandungan ni Isabela. Iyan ang magiging sentro na ito. Iyan ang magiging kahulugan ng legacy ng aking lola. Hindi lang isang gusali na may pangalan niya, kundi isang bagong paraan ng pag-iisip tungkol sa kung sino ang maaaring maging eksperto, kung kaninong kaalaman ang binibilang, at kung paano natin inaalagaan ang isa't isa. Ngumiti si Mateo. Isang tunay na ngiti, ang uri na dati niyang itinatago sa likod ng isang pader ng pagiging invisible. Ang pangalan ko ay Mateo. Ako ay anak ng isang kasambahay at gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay na tinitiyak na walang sinumang tulad ko ang kailangang makaramdam na hindi nakikita muli. Ito ang legacy ni Mateo. Ito ang legacy ni Lola Ines. At kung nabasa mo na hanggang dito, bahagi na rin ito ng iyong kuwento ngayon. Mag-subscribe at ibahagi ang mensaheng ito sa lahat ng kailangang makarinig nito. Bumuo tayo ng isang mundo kung saan mahalaga ang boses ng bawat isa. Nagsimula ang palakpakan sa isang lugar sa likuran at umusad pasulong na parang kulog. Nakatayo si Mateo sa podium, nalulula, habang daan-daang tao ang tumayo. Nakita niya ang mga luha sa mga mukha na hindi niya kilala. Nakita ang mga bata na pumapalakpak ng may ligaw na sigasig. Nakita ang kanyang ina na humahagulgol, habang inilalagay ni Don Ricardo del Rosario ang isang nagpapatahimik na kamay sa kanyang balikat. At pagkatapos ay ginawa ni Angelo del Rosario ang isang bagay na nagpatahimik sa buong karamihan. Ang paslit ay kumawala sa yakap ng kanyang ina, bumaba sa lupa sa hindi matatag na mga binti, at nagsimulang maglakad, talagang maglakad, sa hindi tiyak na estilo ng isang bata, na ngayon pa lang natututong magtiwala sa kanyang sariling mga paa. Inabot siya ni Isabela, ngunit pinigilan siya ni Don Ricardo, nanonood na may ekspresyon ng paghanga habang ang kanyang anak ay naglalakbay sa isang gubat ng mga binti ng matatanda. Diretsong naglakad si Angelo papunta kay Mateo.
Huminto siya sa gilid ng podium, tumingala na may maliliwanag na mata na minsang naging malabo dahil sa lason, at itinaas ang kanyang matatabang braso sa universal na kilos ng mga bata sa lahat ng dako, karga. Bumaba si Mateo sa podium at binuhat si Angelo sa kanyang mga braso. Agad na sumandal ang sanggol sa kanyang dibdib. Isang maliit na kamay ang kumapit sa bagong suit ni Mateo, ganap na kontento. "Teo," malinaw na sabi ni Angelo, ang kanyang unang tunay na salita, bukod sa mama at papa. Nawala sa sarili ang karamihan. Niyakap ni Mateo ang sanggol ng mahigpit. Nararamdaman ang tibok ng puso ni Angelo laban sa kanya, malakas at matatag at buhay. Ang batang ito, na halos mamatay sa kanyang mga kamay, ay tinatawag na ngayon ang kanyang pangalan, inaabot siya, nagtitiwala sa kanya ng lubusan. Ito ang mahalaga, hindi ang magagarang gusali o ang mga scholarship o ang bahay na may pangalan niya sa titulo. Ito, ang buhay na nailigtas, ang koneksyon na nagawa, ang mga tulay na itinayo.